thee to fail. Thy mercies, how tender, how firm to the end. Our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong pagbabulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan po sa Acts 16:16 to 24. At ang title po nitong Acts 16:16 to 24 ay yung pong pananampalataya sa gitna ng kadiliman. At nangyari na nang kami nagsisiparoon sa mapapanalanginan, ay sinalubong kami ng isang dalagang may karumaldumal na espiritu ng panghuhula at nagdadala ng maraming pakinabang sa kanyang mga Panginoon sa pamamagitan ng panghuhula. Siya'y sumusunod kay Pablo at sa amin at nagsisigaw nga sinasabi, mga alipin ng kataas-taasang Diyos ang mga taong ito at nagsisipang pangaral sa inyo ng daan ng kaligtasan. At maraming mga araw na ginawa niya ito, datapwat palibhasa si Pablo ay totoong nababagabag, ay limingon at sinabi sa Espiritu, iniuutos ko sa iyo sa pangalan ni Hesukristo na lumabas ka sa kanya. At ito ay lumabas ng oras ding yaon. Datapwat, nang makita ng kanyang mga Panginoon na wala na ang inaasahan nilang kapakinabangan, ay hinuli sina Pablo at sila Silas at kinaladkad sila sa pamilihan sa harapan ng may kapangyarihan. At nang maiharap na sila sa mga hukom, ay sinabi nila, ang mga lalaking ito, palibhasa ay mga Hudyo, ay nagsisipanggulong totoo sa ating bayan at naghahayag ng mga kaugaliang hindi matuwid nating tanggapin o gawin, palibhasa ay tayo'y Romano. At sama-samang nagsitindig ang karamihan laban sa kanila at hinapak ng mga hukom ang kanilang mga damit at ipinapalos sila ng mga panghampas. At nang sila'y mapalo na nila ng marami, ay ipinasok sila sa bilangguan at ipinagtatagubilin sa tagapamahala na sila'y bantayang maigi. Na nang tanggapin nito ang gayong tagubilin, ay ipinasok sila sa kaloob-looban ng bilangguan at piniit ang kanilang mga paa sa mga pangawan. Sa Gawa 16, si Pablo at si Silas ay gumagawa ng gawain ng Diyos. Ipinaparangal ang mabuting balita at pinalaya ang isang aliping babae mula sa masasamang espiritu. Ngunit sa halip na papurihan, sila'y sinumbong, binugbog, at ibinilanggo. Sa paningin ng tao, tila hindi ito makatarungan. Bakit hahayaan ng Diyos na magdusa ang kanyang mga lingkod na sumusunod sa kanya? Alam natin na may mas mataas na layunin ang Diyos. Kila Paul and Silas at sa ating buhay. So ano pong mga
aral or life's lessons ang pwede nating mapulot dito sa Acts 16:16 to 24. Unang-una po, ang pagsunod ay hindi palaging nauuwi sa kaginhawahan. Sumunod sina Pablo at Silas, ngunit sila pa rin ay dumanas ng hirap. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi nangangakong magiging madali ang buhay, kundi tumatawag ito sa atin na magtiwala sa Diyos sa lahat ng sitwasyon. Pangalawa, totoo ang espiritual na paglaban. Nang palayain nila ang babae sa masamang espiritu, dito nagsimula ang kanilang pag-uusig. Kaya kapag tayo'y namumuhay ng buong tapang para kay Kristo, tiyak na makakaranas tayo ng mga pagsubok. Pangatlo po, ang pananampalataya ay lalong nagniningning sa gitna ng dilim. Kahit sugatan at nakakulong, pinili nila Pablo at Silas na umawit at sumamba. Naging patotoo sa ibang bilanggo ang kanilang pananampalataya. So, paano po natin i-apply ito sa ating buhay? Kapag tila hindi makatarungan ang nangyayari sa atin kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, ating itanong, tapat pa ba akong sumusunod kahit mahirap? Sa gitna ng pagsubok, piliin ang pagsamba kaysa magreklamo. Maaring maantig ang mga puso ng iba sa ating tugon. At tandaan po natin, ang paghihirap ay maaring bahagi ng plano ng Diyos. Ang tila kulungan ay maaring maging entablado ng kanyang kaluwalhatian. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa halimbawa nila Pablo at Silas na nagpuri sa iyo kahit sa gitna ng kanilang pagdurusa. Turuan mo po akong magtiwala sa inyo kahit mahirap intindihin ang mga nangyayari. Bigyan mo ako ng lakas upang manatiling tapat at punuin mo ang puso ko ng pananampalataya. Gamitin mo ang aking buhay upang maipahayag ang iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.